Nako mga kababayan, Attorney Mike Operario binanata na din itong ICC dahil kinarma na mga kababayan at sabi niya dito, bilog daw ang mundo, back to you ICC. Ayan na, pakinggan natin yung pahayag ni Attorney Mike Operario patungkol dito sa ICC. Nakala nila untouchable sila mga kababayan. Eto na po. Ayan na, nagbabasketball pa si Attorney. Bilog ang bola, bilog ang mundo. Ika nga, yan ang mensahe natin sa ICC. Kamakailan lamang ay lumabas itong balita na ang Russia ay kinonvict ang some of the judges of the ICC and the prosecutors sa kanilang inilabas na warrant of arrest laban kay Vladimir Putin. Ang Amerika naman ay patuloy na nag-impose ng mga sanctions sa mga judges and the prosecutors because of what they did to Israel. At ngayon nga ay nagkaroon ng freeze sa kanilang mga bank account at nahihirapan sila mag-access ng kanilang mga accounts ng pera sa bangko. Ano ang pinahihiwating nito sa atin? Well, this goes to show you na tama yung sinasabi ko noon, that this agency, this body, who is not even a state, which was created merely by virtue of a treaty of several nations, ay wala pong lugar sa isang malayang bansa kagaya ng Amerika, ng Russia, ng Israel at ng Pilipinas. Bakit? Well, ang Russia hindi po pumirma sa Rome Statute, ang Amerika hindi rin, ang India, ang Pakistan, ang Israel, North Korea, and some other countries, pati India, hindi sila nakapirma rito. Pero ipinipilit ng ICC na may jurisdiction sila against Russia by issuing a warrant of arrest. Ganon din ang ginagawa nila sa Israel, nag-issue sila ng warrant of arrest against Benjamin Netanyahu. Now that these countries are retaliating at sila naman nag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga judges ng ICC and prosecutors, what do you do now? We have created a political and legal impasse na kung saan nagkakaroon ng diretsong banggaan ang mga bansa na ito na hindi pumirma sa Rome Statute na pinipilit ngayon ng Hague, ng ICC na sakop nila. Ang mga bansa kagaya ng Amerika, ng Russia, at ang iba pang mga bansa na hindi pumirma dito sa Rome Statute ito, ang issue sa kanila noon ay soberanya. Napansin nila na sa ginagawa at gagawin ng ICC, tila makukompromiso ang kanilang soberanya. At kaya hindi sila nagsipirma rito. Ano ngayon ang basihan ng ICC for issuing this warrant of arrest? Apparently, there is none. Ang Pilipinas na dating nakapirma ay nag-withdraw ng kanilang pagpayag, ng ating pagpayag dito sa Rome Statute. Anong basihan ngayon ng pag-issue ng warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte? Well, apparently, wala na rin. Kung susundan natin ang konsepto at prinsipyo na ginamit ng Amerika, ng Israel at ng Russia nang sila ay mag-take ng mga actions against the ICC. And this again proves my point na kaya ang ICC ay nilagay si Rodrigo Duterte dyan sa Hague at kailangan nila siyang ikulong sapagkat kailangan nila si Rodrigo Duterte para ipakita sa buong mundo that they have a clout, that they have legal authority over people na hindi naman nakapirma ang kanilang mga bansa o nag-withdraw ng kanilang pagpayag doon sa Rome Statute. Makikita natin that this is a ridiculous proposition at wala po talagang lugar ito para sa mga malalayang mga bansa. Ang malaking kaibahan po ng ICC doon sa mga international criminal tribunals which were created before, kagaya nung nag-try po dito sa World War II crimes, yung nag-try doon sa mga war crimes committed in Yugoslavia. These were created by virtue of United Nations resolutions at very specific ang purpose nila na i-trial lamang yung mga krimen na may kaugnayan dun sa gera. Ang pagkakaiba niya dito sa ICC, walang specific na crime or gera na itatry nila. Kahit na anong gera
ang kanilang makita ay po pwede nilang itry dito sa ICC. However, today, we are no longer trying war crimes. Ano? We are trying even mga ordinary crimes committed in independent states. Kagaya na sinasabi na to kay Rodrigo Duterte. These are not war crimes. Sinasabi nila this is a crime against humanity. But we have a local law that defines what is crime against humanity. At kaya natatawa yung mga ibang bansa sa atin kasi yung ating dating presidente ay kanilang nililitis nang dahil sa kanyang paghabol o sa kanyang pakikipaglaban sa krimen, sa drugs. Ngayon, kung merong abuses dito sa paglaban dito sa war on drugs, bakit hindi siya litisin sa Pilipinas? Recently, there has been a crackdown on drug syndicates in Brazil. At mas malala pa yung ginawa doon. In one day, there were hundreds of people dead in a single operation. Nasaan ang ICC? Nasaan ang international community? Where are the human rights advocates allegedly espousing or championing yung human rights cause for the drug addicts? Where are they now? Wala. Because Brazil is relatively a stronger country. Hindi kagaya ng Pilipinas. Sapagkat tayo ay mahirap, tayo ay mga Asyano lang, tayo ay mga Indio lang sa paningin nila, kayang-kaya nila tayo. At ang malungkot dyan, ating sariling gobyerno, ating sariling Pangulo, ang nagsasabi na kaya nyo kaming abusuhin. Welcome kayo sa Pilipinas. And this is where this story really went down. Dito na bumulusok ang story na to ng ICC at kay Rodrigo Duterte at ng Republika ng Pilipinas. Well, kagaya nga ng sinabi ko kanina, bilog ang bola, bilog ang mundo, back to you, ICC. Kaya lagi tayong magsisipagmasid, lagi tayong makikilahok. Pero sa ating pakikilahok, patuloy tayong mag-aaral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Attorney Mike Operario? Sabi niya mukhang pabagsak na ang ICC mga kababayan at kinarma na. Dahil sabi niya bilog ang mundo. Back to you ICC. At sinabi niya pa dito, bilog ang mundo, back to you ICC. Paano yan? Ipapa-red notice na rin kayo sa Interpol. Ipadala nyo si Torre para arestuhin ang ICC judges. Ayan mga kababayan. So ano kaya ako masasabi dito ng mga dilawan mga kababayan sa mga gustong mangyari ng Amerika, gustong mangyari ng Russia. Ang Russia naglabas ng warrant sa ICC judges. Ito namang Amerika nagbigay ng sanction dito sa mga ICC judges at naka-freeze din ang mga bank accounts nila. Kasama din yung mga anak, yung mga US visa ng anak ay kinansila na rin ng US mga kababayan. Matinding parusa ito dahil akala nila untouchable sila mga kababayan. Yung tinira pa nila yung mga malalaking bansa katulad ng Amerika, katulad ng Russia. Na alam naman natin matatapang yung mga namumuno dito na talagang hindi magpapaapi kung kanino man at hindi magpapasakop sa batas nila dahil may sariling batas po ang Amerika at ang Russia. Dito lang naman sa atin mga kababayan yung parang isinuko yung sarili nating kababayan katulad na lamang ng dating presidente na si former President Duterte na bigla na lang sinilang sinuko mga kababayan na akala mo walang nagawa sa ating bayan. Ang daming nagawa nung dating presidente natin. Kaya yan mga kababayan na kinakarma na rin itong administrasyon dito sa Pilipinas pati itong ICC sa pakikipagsabuatan nila. At ang nangyayari mga kababayan,
mapansin nyo din, simula nung dinala si former President Duterte sa dahig, mukhang nagkasunod-sunod na ang kamalasan nitong ICC. So, ito lang para lang sa akin mga kababayan. Kayo mag-comment kayo kung anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Atty. Mike Operario. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.